At ayan mga ka-crypto, sa ating unang balita rito ay sabi ay 3 top reasons XRP price will skyrocket by end of February 2026. Alam niyo ba na sa nakalipas na 11 taon, 7 beses naging malas ang February para kay XRP? Pero ngayong 2026, mukhang mapuputol na ang sumpa. Sa gitna ng pagbaba ng presyo sa $1.1 nitong nakaraan, may 3 dambuhalang dahilan kung bakit inaasahan ang isang malakas na rebound bago matapos ang buwan. Reason number 1 ay ang tokenization boom. Yan ang tinatawag na tokenization boom sa XRP ledger. Alam niyo ba na mahigit $354 million na ang halaga ng real-world assets o RWA sa ledger nitong nakaraang buwan lamang? Sa katunayan, 63% ng lahat ng tokenized US Treasuries ay nasa XRPL na. Isipin po ninyo, pati ang mga higante tulad ng Franklin Templeton at Aviva ginagamit na ang network para sa kanilang funds. Habang dumarami ang produktong pumapasok sa ledger, lalong tumataas ang demand kay XRP. Hindi na ito hype lamang. Ito ay utility sa totoong mundo. Ang pangalawa ay ang Deutsche Bank integration. Ayan. Ito ang tunay na game changer. Ang $70 billion giant na Deutsche Bank ay pumasok na sa partnership sa Ripple Payments. Iniwan na nila ang mabagal at mahal na legacy systems para yakapin ang blockchain technology ng Ripple. Bagamat pwedeng gamitin ng mga bangko ang tech nang hindi direktang hawak ang token, ang ganito kalaking adoption ay nagbibigay ng matinding visibility at confidence sa market. Kapag ang mga dambuhalang bangko na ang gumagalaw, sumusunod ang presyo. At ang pangatlong rason ay ang funding rate exhaustion. Ayan. Tingnan natin ang data mula sa Binance. Ang funding rate ni XRP ay bumagsak po sa negative 0.028%. Ang pinakamababa mula noong April 2025. Ibig sabihin nito, pagod na ang mga sellers o yung mga nagsushort sa market. Sa kasaysayan ng crypto, kapag sobrang negatibo na ang funding rate, madalas itong sinusundan ng isang matinding price bounce. Nangyari na ito noong late 2024 at 2025 at mukhang mauulit na naman ito ngayon. Suko na ang mga bears, oras na para sa mga bulls. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay mula po sa institutional adoption hanggang sa on-chain data, lahat ng senyales ay nakaturo po sa isang posibleng breakout. Maaring naging mahirap ang simula ng February, pero ang pagtatapos nito ang posibleng magdala kay XRP sa bagong level. Handa na ba kayo sa posibleng pag-skyrocket? At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito, will Bitcoin eat XRP, Solana rebound to max pain price amid short liquidations today? Grabe po ang tension sa crypto market ngayong February 2026. Habang nag-aabang ang lahat sa US PCE inflation at GDP data, may malaking kaganapan sa likod ng mga charts. Libo-libong traders ang na-liquidate. At ang tanong po ng nakakarami, magbabounce ba si Bitcoin at ang altcoin sa kanilang max pain price? Ngayon ay simulan po natin sa hari ng Bitcoin. Hari ng crypto po pala. Halos 30,000
Bitcoin options ang nakatakdang mag-expire ngayong araw na may halagang mahigit $2 billion. Ayon po sa data, ang max pain price ni Bitcoin ay nasa $70,000. Sa kasalukuyan, pilit na binabasag ni Bitcoin ang 200 hourly moving average sa presyong $67,957. Kung magtagumpay po ito, malaki ang tsansa ng rebound patungong $70,000. Pero ingat lang dahil ang market ay parang roller coaster. Isang maling galaw lang, pwedeng mauwi sa matinding rejection. Hindi rin pa huhuli. Hindi rin po pahuhuli ang Ethereum at saka Solana. Ang max pain price ng ETH ay nasa $2,025 na mas mataas sa kasalukuyang presyo nito. Nakakakita po tayo ng buy the dip sentiment mula sa mga traders. Samantala, ang Solana naman ay nakakaranas po ng inflows mula sa mga spot ETF at ang target max pain nito ay nasa $84. Kahit mababa po ang trading volume bago ang expiry, ang pasok ng institutional money mula sa mga dambuhalang kumpanya tulad po ng Morgan Stanley ay nagbibigay ng pag-asa para sa isang solidong recovery. Pero teka, iba ang kwento pagdating kay XRP. Sa halagang mahigit $5 million na options na mag-expire, mukhang bearish ang mga traders dito. Ang max pain price ng XRP ay nasa $1.40 na mas mababa sa presyo nito ngayon sa $1.42. Ibig pong sabihin, kung magkakaroon po ng profit taking, pwedeng bumaba sa XRP sa $1.38. Pero syempre, kung hahataw po ang buong market dahil sa short liquidations, baka madamay sa XRP at sumubok na abutin ang $1.50 resistance. At ayan, ang aking masasabi po rito ay ang max pain ay ang presyong magbibigay ng pinakamalaking lugi sa mga option buyers at kita sa mga sellers. Mahigit 82,000 traders na ang na-liquidate nitong nakalipas po na 24 hours. Rebound ba o panibagong pagbagsak? Ang susunod na ilang oras ang siya pong magpapasya. At ayan, dito naman sa ating sunod na balita. Sabi rito ay analyst says XRP is cooked. This is actually insane. And here's why. Ayan, XRP is cooked daw. Tapos this is actually insane. Ito po ang viral na pahayag ng analyst na si Steph Crypto ngayong February 2026. Pero bago po tayo magpanik at pindutin ang sell button, sandali lamang po. May isang malaking catch sa likod ng chart na ito na magpapabago sa pananaw po natin sa market. Sa isang video, nagpakita po ang analyst ng isang chart na mukhang pabagsak at duguan ang presyo. Tinanong po niya ang mga traders, magbebenta ka ba o bibili? Siyempre, sa itsura ng chart, halos lahat ay sasabihing sell dahil mukhang tuloy-tuloy ang pagbulusok ni XRP. Pero, heto po ang plot twist. Pagkalipas ng ilang segundo, inamin niya na ang chart na nakita natin ay inverted o binaliktad lang. Ang akala nating crash ay isa palang visual illustration para subukan ang psychology ng mga investors. Nang ipakita na ang tamang orientation ng chart, dito lumabas ang katotohanan. Si XRP ay hindi pala pabagsak. Ito ay kasalukuyang nagpapakita ng isang recovery structure. Imbis na breakdown, makikita po ang mabilis na pag-rebound mula sa huling decline
at kasalukuyang nagko-consolidate para sa susunod na galaw pataas. Ang presyo ay naglalaro po sa mid $1 range at ang tunay na projection ay nagtuturo sa mas mataas pang antas. At ang mensahe, napakadaling manipulahin ang perception o pananaw ng mga tao gamit lamang ang visual representation. Ngayon ay dahil sa post na ito, nahati po ang opinion ng community. May mga nagsasabing dead rubber na itong si XRP at dapat nang i-dispose. Pero may mga matatapang na holders na naniniwalang si XRP pa rin ang magiging new rails ng global financial system. Ipinapakita lang nito kung gaano kabilis magbago ang sentiment. Ang isang graph na akala mo ay katapusan na ay posibleng simula pa lang pala ng isang matinding rally. Ang kailangan lang ay tamang perspektibo o pananaw at hindi basta-bastang emosyon. At ang masasabi ko po rito ay sa susunod na makakita po tayo ng balitang cook na itong si XRP, tignan muna natin kung baliktad ang hawak nating cellphone. Ang market po ay puno ng ingay, pero ang data ay hindi po nagsisinungaling. Kung alam mo kung paano ito basahin ng tama, handa na ba ang itong si XRP sa totoong breakout? Ayan, sabi naman sa balitang ito, Ripple CEO drops fresh truth bomb. Yan, fresh truth bomb on XRP regulatory clarity. Mainit-init pa. Ngayong pong February 2026, nagpasabog po ng truth bomb ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse tungkol sa inaabangang Clarity Act. Sabi niya, tapos na ang usapan kay XRP dahil mayroon na itong kalinawan sa batas. Pero may malaking balita para sa buong US crypto industry. Sa isa pong interview, binanggit ni Garlinghouse na may naganap na high-level meeting sa White House. Kasama po ang mga leader ng crypto at saka banking. Ayon po sa prediction markets, may 90% chance na maipasa ang Clarity Act sa darating na Abril. At ang goal, hindi perpektong batas, kundi progress. Nakakatawa na ang tagal nating hinintay ito. Pero sabi ni Brad, huwag nating hayaan na ang paghahanap ng perfection ay maging kaaway ng progress. Kailangan na ng US ang batas na ito para hindi mapag-iwanan sa crypto leadership sa buong mundo. Diretsahang sinabi po ni Garlinghouse na hindi na kailangang hulaan ang status ng XRP. Sabi niya, hinabla kami ng gobyerno at isang federal judge ang nagsabi na si XRP ay hindi security. Mayroon na tayong court-ordered clarity. Ipinaliwanag po niya na si XRP ay walang board governance o shareholder rights, kaya hindi ito pwedeng ituring na parang stock. Ang Clarity Act ay formal na magtatapos sa legal limbo na nagpapahirap sa ibang mga digital assets. At heto ang hindi alam ng marami. Kahit may volatility sa market, si XRP ang itinuturing na best performing major cryptocurrency sa 2025 hanggang ngayong 2026. Habang ang ETH ay bumagsak po sa 33%, si XRP ay bumaba lang ng 20%. At bakit? Yan po ay dahil sa practical adoption. Ang Ripple Treasury ay nag-process ng $13 trillion sa payments nitong nakaraang taon. Isipin nyo, $13 trillion na transaction na ngayon ay inintegrate, yan,
inintegrate na ang digital assets para sa mga malalaking kumpanya tulad po ng Evernorth at saka Goldman Sachs. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay malinaw ang mensahe ni Garlinghouse dito. Ang regulatory clarity ay hindi na lamang po pangarap, kundi reality na parating na ngayong yan ang reality na paparating ngayong April. Habang ang mga traditional firms ay nagsisimula ng gumamit ng technology ng Ripple, si XRP ay handang-handa na para sa susunod na kabanata. April 2026, ito na kaya ang huling hudyat? At ayan, sabi naman sa balitang ito ay analyst XRP to hit $1,300 if price reaches this top bottom. Yan. Sabi nila, sky is the limit. Pero sa crypto, mukhang lampas pa sa langit ang tinitignan ng ilang analyst. Ngayon pong February 2026, isang usapan ang nagpainit sa mundo na XRP. Posible nga bang pumalo ang presyo sa $1,300 bawat coin? Mukhang ibang pakinggan, pero may mathematical logic daw sa likod nito. Ayon po sa sikat na analyst na si XRP Captain dito, ang susi sa prediction ito ay ang kasaysayan mismo. Ginamit niya ang tinatawag na Fibonacci extension mula pa sa top at bottom ng XRP noong 2014 cycle. Oo, tama po ang narinig ninyo mga kakripto. Isang dekada na po ang nakalipas. Ang teorya ay simple. Kung uulitin ni XRP ang expansion pattern nito mula sa 2014, ang target level ay ang 4.236 Fibonacci extension. At sa chart na ito, ang dulo ng baghari ay eksaktong tumatama sa $1,300. Huwag muna tayong mag-panic buy. Ang monthly chart na ito ay sumasaklaw sa mahabang panahon ng price action. Nakita natin ang pag-stabilize ng XRP sa itaas ng 1.618 level kamakailan, na ayon sa analyst ay isang launchpad para sa mas mataas na extensions gaya ng 2.618 at saka 3.618. Pero bago po makarating sa $1,300, kailangan munang basagin ni XRP ang mga pader na ito. Hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi, pero ang structure ng graph ay nagpapakita ng isang massive macro accumulation na handa na raw sumabog. Siyempre, hindi lahat ay sang-ayon. Maraming investors ang nagsasabing mas realistic ang 2.6 extension sa susunod na 4 na taon. At sabi nga ng iba, ang FIB targets ay panggising ng pangarap. Pero ang execution at adoption ang magdidikta ng katotohanan. Kahit gaano kaganda ang chart, kailangan pa rin natin ng real-world utility at bilyong-bilyong dolyar na liquidity para itulak sa XRP sa ganitong level. Pero sa crypto, alam nating lahat na impossible is nothing kapag nagsimula na ang FOMO. Ngayon, ang $1,300 ba ay isang pangarap o isang destinasyon? Depende po yan mga kakripto sa kung gaano kalaki ang tiwala mo sa Fibonacci. Pero tandaan, ang market ay laging may sariling plano. Handa ka na bang sumama sa biyahe o manunod ka na lang sa gilid? At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At ang sabi rito ay Deutsche Bank turns to Ripple or XRP to lead Swift's blockchain shift. Yan. Isa pong malaking bomba ang sumabog sa mundo ng banking ngayong February 2026. Ang Deutsche Bank, isa po sa pinakamalaking institution sa Europe
ay tinitignan na ang Ripple para pangunahan ang pagbabago sa SWIFT blockchain shift. Ito na ba ang katapusan ng mabagal at mahal na lumang sistema? Ayon po sa mga ulat, ang bangkong nakabase sa Frankfurt ay seryoso sa pagsasama ng Ripple infrastructure sa kanilang modernization strategy. At ang tanong ay bakit? Dahil ang layunin nila ay i-reorganize ang global payment transactions. Sa tulong po ng Ripple, target nilang ayusin ang foreign exchange services at multi-currency accounts para sa mas mabilis at efficient cross-border payments. Nakakatawa kasing isipin na sa modernong panahon, may mga international transfers pa ring tumatagal ng ilang araw. Pero sa pagpasok po ng Ripple, tila binibilis na ang takbo ng orasan. Alam naman natin na ang SWIFT network ay matagal nang naging standard. Pero lagi itong pinupuna dahil sa pagong na processing times at mataas na fees, lalo na sa dollar at euro transfers. Sa kabilang banda, ang technology ng Ripple ay kayang mag-settle ng payments sa loob lamang ng ilang segundo. Sinasabing ang paggamit ng ganitong distributed ledger solutions ay kayang magpababa ng operational cost ng hanggang 30%. Isipin ninyo na lang ang bilyong-bilyong dolyar na matitipid ng mga dambuhalang bangko dahil dito. Ngayon ay dito na pumapasok ang malaking usapan tungkol po sa presyo. May mga commentators na nagsasabing hindi ito simpleng espekulasyon lamang. Kapag ang mga higanting bangko tulad ng Deutsche Bank ay nagsimulang gumamit ng Ripple payment rails, magiging structurally necessary ang liquidity ni XRP. May mga nagtatanong na nga, ang $10 price target ba para kay XRP ay espekulasyon pa rin? O sadyang delayed lang ang recognition ng market? Kapag ang adoption ay lumawak pa sa buong banking sector, hindi na lang ito usapin ng hype, kundi usapin na ng pangangailangan. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang hakbang na ito ng Deutsche Bank ay isang malinaw na hudyat ng structural shift sa global payments. Hindi na lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa kung sino ang mamumuno sa bagong era ng finance. Ripple na nga ba ang susunod na hari ng global settlement? Abangan po natin ang kanilang susunod na galaw. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.